Welcome to Puerto Princesa! A few moments later. Touchdown! Rema Tourist Inn. So, dito na kami ngayon sa pag-i-stayan namin for 3 nights and 4 days here in Puerto Princesa, Palawan. So, yung Tourist Inn, Rema Tourist Inn is nabook ko via Agoda. So, ayan. Andito na kami. Mag-room tour tayo para makita natin yung accommodation namin. And kung may bata pong excited, may kumakanta po yan kanina pa. Oo. Kaya pala umuulan. Ay, ang galing na mo. So, ayan. Nag-room tour muna tayo. Check muna natin dito from the outside. So, yeah. Nabook ko siya via Agoda. No? For 8,000. Naka-discount ako ng almost 1,900 dahil dun sa credit card na ginamit ko. So, sa Citibank. So, ito yung itsura niya, guys. Let's go. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, may pool siyang kasama. So, adult pool. Tapos, dito sa baba, merong kiddie pool. Ayan siya. Tapos, andun yung area. Dun, yung kanilang restaurant. So, dito yung room namin. Pagpasok mo, room number 5 kami. May doorbell. So, yan. Merong queen size na bed. Dito papasok, may TV. So, dalawa. May table and chairs. Tapos, may bata pong makulit. Hi! And dalawang single na bed. So, kasya dito po up to 6 to 8 packs. Pero 5 lang kami. Tapos, ayan. Merong vanity mirror, working size. Tapos, cabinet, dalawa. And ito po yung CR. Yan. Ayan yung CR. Ayan. So, ngayon, ang first na gagawin namin, first activity namin dito sa Puerto Princesa is magsi-city tour kami. So, I booked the tour via Klook. So, dito na sila. Outside our hotel. Ayan, ready na kayo guys sa ating city tour. Are you ready to explore the city of Puerto Princesa, Palawan? Are you ready, Mommy? Yes, I'm ready. Are you? Yes. Oh, ayan na. Ayan na yung aming sundo from Klook. Hello. Morning. Afternoon, kuya. Ayan, so ang tawag sa lugar na to, Plaza Cuartel. During Spanish times, dito sa Puerto Princesa, noong 1870s,
nandito po yung mga Spanish government officers. So, para itong City Hall nila during the Spanish era here in Puerto Princesa. Pero noong World War II, noong 1940s, ito naman po ay kinampuhan ng Japanese Imperial Government. Galing po ng Manila, yung mga sundalong Hapon, meron po silang bihag na 150 Americans. Dinala nila dito sa Puerto Princesa in this very area. Dito po nila mismo kinulong yung 150 Americans na yun. They made those Americans as prisoners of war. December 14, ayan, may mga date kayo maririnig, okay? December 14 noong 1944, ang Japanese Imperial Government naka-receive po ng threat na sila po bobombahin po ng Amerika. Kaya ang ginawa nila, they decided to kill or patayin lahat ng bihag nila. In this very area, dito po nangyari ang infamous Palawan Massacre. 150 American prisoners of war binuhusan ng gasolina ng eroplano at sinunog ng buhay in this very area. Out of 150, 139, ito po yung mga pangalan nila. Lapit po kayo konti. Ma'am Lot, mukha kang American. Baka po may mga kamag-anak ka dito, madam. I-check po ninyo. 139 po ito. Hanggang dito po yan. Sila po yung mga nasunog at namatay in this very area. Pero Ma'am Lot, good news. Out of 150, merong 11 na nakasurvive. Ayun yung mga pangalan nila dito naman. Sa maliit na marker. So you will see the names of the survivors of the massacre here in the smaller marker. Eto, Ma'am Lot, baka dito may mga familiar names. Elmo Deal. Baka na hindi ba? Ayan, lapit po kayo konti ha, para makita po ninyo yung mga pangalan ng mga survivors. Isa po sa mga survivors, ang pangalan niya po si Don Slot. Bumalik po siya dito noong 2004. O, di ba? Nakaligtas siya noong December 14, 1944 sa pagkasunog. Pero bumalik po siya dito noong 2004. Kwento niya po yung nangyari dito during the World War II. Their experience and atrocity sa mga kamay po ng Japanese Imperial Government. Galing ng Amerika, si Don Slot, ginawa niya po itong statue na to at dinala niya po dito. Eto. So, babalik po tayo dito kasi yung chika nandito na naman po. According to Don Slot, ganito po yung itsura or ito po is a perfect representation of their life in the hands of the Japanese Imperial Government. Napakapayat because they were forced to labor na hindi po sila pinapakain. Merong barbed wire. May mga puno daw po dito dati ng nyog. Tinatali sila ng barbed wire. Pinapakain sila sa langgam. And there's a fire under because they were burned. At tinawag niya to Burning Man Statue. So, our third na ba or fourth destination dito sa ating city tour. After nung, ano ba yung una natin pinuntahan? Mga quartel, then yung church, then yung pasalubong center. And now we're here at Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. So, ito pa rin sila. Mami, excited ka na makita ang mga beshi mo? Yes. Hi mga beshi. Ay, pakit si LA. Takot.
Ano yung LA? Crocodile? Where's the crocodile? Blue. Ito. Where's ito? Where's the crocodile? Ay, crocodile. Hi ka daw. Hi. One eternity later. Our second to the last itinerary for today is Baker's Hill. So, dito na kami. Hello, Ellie! Hi! So, dito sa Baker's Hill. Kaya siya tinawag pala na Baker's Hill kasi isa siyang bakery on the top of the hill. And sikat dito sa Baker's Hill yung mga different types of their hopya, no? Marami silang variant ng hopya dito. Oh. Yung mga different, may maraming mga hopya dyan. Baka dito nag-originate. Ikot tayo mamaya. Medyo maambon lang. Ikot ko kayo dito sa Baker's Hill. And bili na rin tayo ng mga pasalubong. Hi, Ellie! So, we're here on our last stop na itinerary natin for today. Andito tayo sa South Sea Pearls, no? Na mabentahan ng mga South Sea Pearls. Kasi sikat talaga dito sa Palawan ang mga perlas. So, let's find out yung mga different pearls dito sa Palawan. And dito sa Palawan, ang pinaka-major production ng farm, maraming mga farm dito na ng mga pearls. Ayan. And dito rin natagpuan yung pinakamalaking pearl sa buong mundo, which weighs 32 kilogram. Diba? Grabe. Ang worst nun is nasa $100 million. O, kinabog mo yun. Grabe. So, yan. Tingnan natin yung mga iba-iba pang pearl dito sa Palawan.